Chairman. Ayon sa inyong at ng iyong asawa, nagawa na namin ang 24 na oras. Real-time na pagmamanman. Ito ang footage ng pagmamanman. Ito ang monitor ng pagmamanman. Itinatago natin ang kayamanan sa anak natin. Hanggang kailan natin ito itatago? Yan ang tunay na halaga. Ating salinlahi, pinakamahalaga ay huwag palakihin ang mga anak sa kayamanan at karangyaan. Kalimutan ang pinagmulan, mawalan ng ugat. Kailangan maghintay hanggang si Xiao Chen ay mag-asawa na, para sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Salinlahi, salinlahi, ang mga aral ng lolo ay buhay pa rin, kahit na mamatay na. Hindi na ako makapaghintay, kaya ikaw na ang magpumilit sa kanya. Maghanap ka na agad ng girlfriend. Hello, Ma. Anak, malapit na ang bagong taon. Ang magiging manugang ko sa hinaharap. Kamusta na ang paghahanap mo? Hindi, Ma. Wala tayong pera at wala tayong bahay. Sobrang hirap ng buhay namin. Saan ako makakahanap ng partner para sa'yo? Wala akong pakialam. Kung hindi ka makahanap ng partner, sige, umuwi ka na. Magpatuloy ka sa pag-aayos ng mga blind date para sa akin. Blind date. Guwapo. Ako si Pangya. Ano sa tingin mo sa akin? Hindi ako, Ma. Tingin ko, saan ka pa pupunta? Bakit ka sumusunod ng ganun kalakas? Halos mapahamak ang prinsesa ko. Tumigil ka na. Bitawan mo siya. Kuya, tulungan mo ako. Magandang babae. Ayos ka lang ba? Saan nang galing yang batang yan? Sawa ka na ba sa buhay? Jiangcheng Express. Sa mga bagay ng 5 lawa namin. Kaya naming pangasiwaan. Tumayo ka sa likod ko. Mag-alala ka. Iingatan kita. Kapatid na Xiao. Sa pagkakataong ito, kahit ano paman, hinding-hindi na kita mawawala uli. Wala akong pakialam sa'yo. Mga gang ng 5 lawa at 6 na lawa. Ngayon ay isang lipunang may batas. Kung hindi kayo aalis, mag-uulat na ako sa pulis. Nangangahas pa kayong magbanta sa amin. Mga kapatid, patayin niyo siya. Tumakbo. Anak, huwag kang tatakbo. Ayos na, wala nang masama. Salamat, kuya. Walang anuman. Tama na. Saan ang bahay nyo? Sasama na lang kita pa uwi. Mag-isa kang umuwi. Hindi rin ligtas. Gumugol ako ng ganitong effort para makalapit sa'yo. Totoong umuwi ka. Ang lahat ng ito ay magiging sayang. Hindi ako makakauwi. Kung babalik ako, pipilitin na naman ako ng tatay ko na mag-asawa ng taong ayaw ko. Ano ang gagawin mo? Ako. Kuya, pwede mo ba akong tanggapin? Hindi ako nakikitira sa bahay mo nang walang dahilan. Maaari akong magbigay sa iyo. Maglalaba at magluluto ako. Hindi dapat magkasama ang lalaki at babae. Bukod dito, nakatira ka sa bahay ko. Makakaapekto ito sa iyong reputasyon. Masama ang epekto nito sa iyo. Di ba? Gagawin kitang girlfriend, para lang, maging tama at legal na tayo. At saka, makasagot din ako sa utang na loob mo, sa pagtulong mo sa akin. Hindi pwede yan. Tayo. Kuya, sa tingin mo, hindi ako sapat na maganda. Para sa'yo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Simula ngayon, ako na ang girlfriend mo. Talaga, ang swerte naman. Naghahanap nga ako ng girlfriend. Tapos biglang may ganitong kagandang babae. Nakusang loob pang maging girlfriend ko.
Qin Shiji. Ginoo. Mukhang may bagong balita. Kayo dalawa, bantayan niyo mabuti dito. Oo. Ipapadala ko na ang magandang balitang ito sa chairman. Chairman, Ginoo at Ginang, nahanap na ng binata ang kanyang nobya. Nobya. Totoo talaga. Siyang siya, chairman. Tingnan ninyo, dinala ng binata, ang tao sa bahay. Ay nako. Itong batang ito, mukhang nagising na siya. Kakatapos ko lang siyang paalalahanan kanina, ngayong gabi. Dinala na niya. Huling Qin, magmadali kang maghanda ng sasakyan. Pupunta ako para makilala ang magiging manugang ko. Siya ang ginang. Ay, magsimula na tayo. Matagal na tayong naghihintay. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Tagapangulo, Ginang, nakakumpirma na ang lahat, nandyan na ang bahay ng binata, sige, at saka, nandoon din ang girlfriend ng binata. Ay nako, tingnan mo, agad mong itago ang 1,000,000 sinturon, huwag hayaang makita ng anak. Tama nga. At ang 5,000,000 kakao mo, at itong kwintas, magmamadali kang magtago, sige. Kuya, sigurado ka ba na yung delivery boy, nasa taas ng building na ito, di siya magkamali. Sabi ni Muye, kahit anong mangyari ngayon, dalhin mo sa akin ang dalagang ito. Sino sa inyo ang gustong magpabaya sa akin? Uunahin kong putulin ang mga paa ninyo. Huwag kang mag-alala, kuya, kung hindi dahil sa pagprotekta ng dalaga sa kanya noong nakaraan. Matagal ko nang naputol ang mga paa niya. Tara na. Ay, ano ang nangyayari doon? Walang anuman. Pumunta ka at tingnan. Ano ang nangyari? Ito ay ang ginang. Sumama ka sa akin. Magsimula ka ng tumira dito, sa silid na ito. Dito sila karaniwang tumutuloy ang mga magulang ko. HMM. Sige. Anong nangyayari sa labas? Ginoo, naiayos na lahat ng tao. Sige. Inay. Tatay, bakit kayo nandito? Ay nako. Xiao Chen, sino itong dalaga? Tita, girlfriend ako ni Xiao Chen. Ay nako, napakaganda. Si Xiao Chen ay nakahanap ng ganitong kagandang girlfriend. Swerte niya iyon. Rongzu. Sila ang mga magulang ko. Magandang araw po, tito at tita. Ako si Morongzu. Ay, sige. Sobrang tago mo, ha? Napakalaking bagay nito. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya. Tatay, nandito ako. Kakaumpisa lang namin. Naiintindihan ko. Xiaoshu, umupo tayo. Mag-usap tayo habang umuupo. Umupo, umupo, umupo. Halika, halika, halika. Xiaoshu, ikaw at si Xiao Chen ng pamilya namin. Ilang taon na kayong magkakilala. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko. Protektahan kita. Kami ay magkakilala na mula pa noong kolehiyo. Kayo ba ay nagkakilala na sa kolehiyo? Ibig bang sabihin, si Xiaozu, mula pa sa paaralan, sinundan na siya. Hindi lang siya nagreklamo sa batang iyon, sinaluhan pa siya sa mga paghihirap sa loob ng maraming taon. Talagang bihirang magandang babae. Anong nangyari, tito? Walang anuman. Xiaoshu, ito ang unang pagkakataon nating magkita. Bigla itong dumating. Ako at ang tiyuhin ay walang inihandang regalo sa pagkikita. Narito. Isuot mo ang pulse earrings na ito. Ito na lang ang regalo mula kay tiya sa pagkikita. Itong pulse earrings ay yung jade na gawa noong panahon ng Qianlong, ginagamit sa palasyo. Paano naman pwedeng mangyari yun? Nakita ko na ito sa isang album. Nakita ko na ito. Ang ukit ay gawa ng palasyo, SYU embroidery at jade carving. Ito ay ginagamit kapag gumagawa ng alahas para sa hari. Ito ang tamang proseso.
Ate, hindi pwede. Sobrang mamahalin nito. Hindi ko matatanggap. Hindi talaga pwede. Paano naman magiging mula pa ito sa panahon ni Chenlong? Kung mula pa ito sa panahon ni Chenlong, nandito pa ako para maghatid ng mga padala. Ay naku, ikaw talaga, bata, halika, tita, kunin mo ito. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin at sa tito. Kunin mo. Oo, Xiaozu, huwag ka nang tumanggi. Ito ay kaunting pasalubong mula sa iyong tiyahin. At saka, ang batong ito, ay namana mula sa ating mga ninuno. Baka peke lang ito. Ilagay mo na lang, HMM. Pero, napakatulad naman ito. Yung maliit na snow na iyan, tingnan mo, ikaw at si Xiao Chen ay nakatira na magkasama. Kaya't para na tayong isang pamilya. Bukas, sakto na may libreng oras ako at si Tio. Kaya bakit hindi natin gawin bukas? Imbitahan mo na rin ang mga magulang mo na lumabas. Umupo tayo. Nanay, anong sinasabi mo? Ay, tumahimik ka. Si Xiaoshu nga. Ay set up mo ang mga magulang mo, para makasama ko rin ang tita mo. Tanggapin mo na ang aming paanyaya. HMM, sige. Bukas ang mga tito at tita. Inay, huling-huli na ang oras. Uuwi na kami para magpahinga. Ay, buwis buhay na bata. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ikaw, ay. Yun. Sabi lang ng mga magulang ko. Huwag mo masyadong isipin Mahirap nang magkaroon ng isa, at bawiin ang kasal sa Black Dragon Society. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon, na makasal kay Kuya Xiao. Kuya Xiao, bakit hindi mo pinapayagan ang mga tito at tita, na makipagkita sa mga magulang ko? Sa tingin mo ba sa puso mo? Hindi ako karapat dapat sa'yo. Hindi, hindi, yun nga. Ay nako, hindi kami. Kakatapos lang namin, di ba? Nagkita na ang mga magulang ng bawat isa. Parang masyado namang nagmamadali, hindi ba? Nakalimutan mo na ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko malilimutan. Pero ako ang girlfriend mo. Dapat magkita ang mga magulang nating dalawa. Iyan ay tama at nararapat. Ito. Kung ayaw mo, sasabihin ko sa mga tito at tita. Nabuntis ako. Sabi mong ayaw mong maging responsable. Ay nako, hindi mo dapat basta-basta sinasabi yan. Sige. Sasang-ayon ako sa'yo, okay ba? Mas mabuti yan. Salamat, kuya. Yun. Dumating ang mga magulang ko, ngayong gabi. Dito ka na lang matulog ng isang gabi. HMM, hindi pwede. Gusto kong matulog sa kama. Oh. Nasa kama ka lang. Matutulog ako sa sahig. Ang hindi komportable sa sahig. Mas mabuti na. Pareho tayong matulog sa kama. Ay, hindi pwede yan. Ayos lang ako sa sahig. Matulog ka sa kama. Hindi ko akalain na si Kuya Xiao ay talagang may magandang asal. Ay nako. Bumangon ka na, maghugas ka na. Pagkatapos maghugas, kumain ng agahan. Dahil, si Xiao Shua, kumusta ang tulog mo kagabi, tiya? Sobrang komportable ang tulog ko kagabi. Parang ang tagal ko nang hindi nakatulog ng ganito. Sobrang sarap ng tulog ko. Tatay, anong ibig sabihin ng tingin mo? Kailangan ng mga kabataan na matutong magpigil. Tingnan mo ang sarili mo. Pareho ang mga mata mo, puro itim na bilog. Nasa banyo na. Mabilis, umupo ka. Xiaoshu, ito ang mga bawsi na ginawa ng tita sa bahay. Kumain ka na agad. Salamat, tita, Xiao Chen. HMM, itong bawsi. Bakit ito ay may palaman na itim na truffle? Xiao Chen, kumakain ba kayo nito sa bahay? Oo nga. Anong itim na truffle? Bakit hindi ko alam? Ito na nga ako, yung bawsi na kinain ko mula pagkabata. Mula pagkabata hanggang ngayon. Ito ay bawsi na may black truffle filling. Isa nito ay 800 yuan. Ang mahal naman yan. Totoo ba? Hindi. Itong baw na ito ay bagong steam mula sa bahay ni Ginoong Wu sa dulo ng baryo. Tama, Xiaoshu. Yung sinasabi mong itim na truffle.
Hindi ko pa narinig. Kaya nga, hindi ko pa natikman. Walang paraan na nagkakahalaga ng 800 piso ang isang baw. Paano mangyayari iyon? Ito talaga ang lasa ng black truffle na kinakain ko. At ang texture ng palaman. Pareho talaga sila. Xiaoshu, huwag na nating pag-usapan ang siopaw. Anong negosyo nyo sa bahay? Tita, ang pamilya namin ay nag-aasikaso ng ilang pantalan sa paligid ng Jiangcheng. Gumawa ng kaunti, maliit na negosyo sa paglipat ng mga kalakal. Ilang pantalan. Talagang maliit na negosyo nga iyon. Xiaoshu, ang ibig sabihin ng tita mo ay HMM, tita. Ang suot mo sa leeg ay limitadong edisyon ng Supreme na kwintas. Ay naku, iyon. Ay, mali ang nakita mo. Hindi ito. Paano mangyayari iyon? Nakita ko na ito sa katalogo. Ang kwintas na ito ay gawa sa Gilded Platinum na may mga nakasinding dekalidad na sapphire. Ang gasto sa paggawa nito ay umabot ng ilang milyon. Sa buong industriya, hindi ito lalampas sa 5 piraso. Tiya, ang suot nyo sa leeg ay 3 piraso na. Ito. Wala ka namang lagnat. Bakit puro kalokohan ang sinasabi mo? Eh di iyon, susiyan ang pinto namin. Oo, Xiaozu, kung totoo ang sinasabi mo, pwede ba nating ipasabi si Xiao Chen na maghatid ng parcel? Ayun. Oo, ako nga, ay natatakot na mawala ang susi ng bahay namin. Kaya, palagi ko itong nakasabit sa maliwanag na lugar. Oh, tama nga. Hindi ba tayo pupunta sa mga magulang mo? Tara na, bilisan natin. Kung hindi, aalis na ang mga magulang mo mamaya. Sayang naman ang pagpunta natin. HMM, ako at si Rangzo ay makikipagkita sa mga magulang niya. Uuna na kami. Xiao Chen, halika. Huwag kalimutan ang kadena na ito. Oo. Bumalik ka ulit kapag may oras ka, Xiaoshu. Tingnan mo ang batang ito. Isang araw na parang nagmamadali. Pumunta ang anak sa biyenan. Parang wala kang pakialam. Ano bang magagawa ko? Huwag mong isipin ang batang ito. Kahapon, parang nag-aalangan siya. Ngayon, nang marinig na makikipagkita sa mga magulang ni Xiaoshu, tumakbo siya ng mas mabilis pa sa kuneho. Ayos na. Huwag na tayong mag-alala ng walang dahilan. Kumain tayo. Tiyo. Ito ang kontrata sa pantalan sa kanluran ng lungsod. Tiyo, bakit hindi mo pa nakikita si Rongzu? Yung batang paslit na yun. Sa hinaharap, magiging isang pamilya na tayo. Hindi na kailangang mag-alala. Ganoon ka ba ka-pride? Oy, Xiaoyi, huwag kang mag-alala. Tayo sa huhugang. Palaging tumutupad sa salita. Tatay, ako, hindi kailanman magsisinungaling. Salamat, Tiyo, Zuwei, kamakailan lang ay umalis. Siguro, malapit na silang bumalik. Huwag kang matakot, nandito ako. Sigurado ka bang dito nakatira ang tito mo? Bakit ganun sila? Parang mga gangsters. Hindi naman sila katulad ng sa pelikula, di ba? Baka may mga baril sila. Ano bang kinakatakot mo? Ngayon ay isang lipunang may batas. Ang mga ginagawa ay mga lehitimong negosyo. Sila ay nakatalaga lamang sa seguridad. Kung hindi, baka mas mabuti pang bumalik tayo sa susunod. Uuwi na tayo. Hintayin kong maging handa sa susunod. Babalik ako para makilala ang iyong mga magulang. Anong ikatatakot mo? Hindi naman siya kakain sa'yo. Magtiwala ka, aalagaan ka ni Miss ko. Terra. Magandang araw, Miss. Xiao Chen, pwede ka namang magpakita ng kaunting pagiging lalaki. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakainay ng tatay ko ay yung mga takot sa panganib. Ngayon, kailangan mong magpanggap. Kahit na magpanggap ka pa, magpakitang muli ka. Huwag mong hayaang tignan ka ng tatay ko nang may panghuhusga. Sige, susubukan ko nang gawin ang lahat. HMM. Umuwi na ako. Hindi ba ito yung sinasabi ni Jin Daya, yung delivery guy? Rongzu, sa wakas nakabalik ka na. Luye, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako dito ngayon, para sa tiyuhin at tiyahin ko. Ang kontrata para sa pantalan sa kanlurang lungsod.
Sige, kasabay nito. Pag-usapan din natin ang tungkol sa kasal natin. Pasensya na. May boyfriend na ako. Hindi si Rongzu. Yung batang yun, puro kaartehan. Anong karapatan niyang makuha ka? Hindi ka naman siguro gagamit ng artista para lang lokohin ako. Saan ka pa nakakuha ng ganong tao? Anong problema sa ordinaryong tao? Gusto ko lang naman ang mga ordinaryong tao. Tito at tita. Ako si Xiao Chen. Boyfriend ni Rongzu. Xiao Zhu. Ito ba yung hinahanap mong kasintahan mo? Oo, Dad. Xiao Chen. Siya ang seryosong pinili kong kasintahan. Huwag naman agad-agad. Magsalita ng may prewisyo tungkol sa kanya. Ay, Xiao Chen. Umupo ka na. Umupo ka na. Dumating kayo mula pa sa malayo. Salamat sa pagtitiis. Ay, lola mo. Kung dumating na ang bata, huwag mo namang takutin. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Salamat po, tita. Yongzu. Tingnan mo itong batang ito. Hindi pa nga karapat dapat na mag-alok ng sapatos mo. Higit pa dyan, hindi pa niya kayang protektahan ka sa hinaharap, tito at tita. Sa hinaharap, sa West Pier ng lungsod, ako pa rin ang aasahan. Sa suporta ng Black Dragon Guild. Tanging ako at si Rongzu. Iyon ang talagang bagay na nararapat. Anong maibigay ng batang ito sa kanya? Sino ang nagsabing hindi ko kayang protektahan si Rongzu? Noong mga nakaraang araw, nakatulong pa akong palayasin ng isang grupo ng mga salot. Ikaw lang. Luye. Sino ba ang kasama ko? Anong karapatan mong makialam? Si Xiao Chen ay maaasahan at matatag. Mas mahusay siya kaysa sa iyo na puro laban lang. At umaasa sa pamilya. At ang hinahanap ko ay taos puso. Hindi lang basta angkop ang katayuan. Rongzu. Hindi ko alintana kung ikaw ay nagpasya lang sa isang iglap. O kung naghanap ka ng ganitong aktor para mag-arte. Sa kabuuan, ako, anak ni Mo Xiaokun, ay hindi dapat makahanap ng ganitong mababang uri ng tao. Si Xiao Chen ay nag-aalala lang. Hindi siya ganyan sa karaniwan. Hindi mo siya dapat husgahan dahil sa isang pagkakataon. Hindi mo siya dapat itakwil. Sabi mo sa akin dati. Dapat tingnan ang puso ng tao. Ay nako, Lao Mu. Si Xiao Chen, bata pa lang. Mukhang mabait na tao. Tama ba? Walang silbi ang pagiging tapat. Malaki ang aming Five Lakes Gang. Sino itong batang ito? Kaya ba niyang ipagtanggol ito? Five Lakes Gang. Yung mga nangbuli kay Rongzu dati, sila ba ay mga tao ng Five Lakes Gang? Oy, huwag mong masyadong isipin yan. Yung tiyo ko, ganito lang ang ugali niya. Tita. Ito naman, binili ko ito sa Sotheby's auction. Sa halagang 7 milyon ng yuan, ang Deep Sea Heart, yung lapis na ito. Parang halos walang defect, sobrang linaw. Sana magustuhan ni Tia. Naku po. Ang yaman kaya nitong tao na ito, 2 milyon. Hindi ko kayang kitain sa buong buhay ko. Ganito kalaki. Ay nako, Xiaolu. Sobrang magalang ka naman. Nagbigay ka ng napakamahal na regalo. Kaya't nag-aalala ako, Tia, Tita, huwag kang mag-alala. Ako ang nagbigay ng regalo. Siyempre, hindi katulad ng iba. Sa unang pagbisita, ay walang dalang kahit ano. Hindi man lang alam ang pinaka-basic na asal. Sino ang nagsabi na hindi siya nagdala ng regalo? Para sa akin, ang regalo ni Xiao Chen ay mas may kabuluhan kaysa sa kahit anong luho mo. Mas may puso ito. Ate, huwag nang magsalita. Ate, huwag nang magsalita. Ate, huwag nang magsalita. Huwag kang magsalita. Ate, ito ang binili ng nanay ko sa palengke. Hingga sa 800 piso lang. Paano naman may kukumpara sa kanya? Sa sapphire na nagkakahalaga ng 800,000. Ganun ba? Bakit hindi mo ito ilabas? Siguro dahil sa sobrang sira na ng dala mo. Hindi na pwedeng gamitin. O kaya naman, hindi mo talaga dala. No. Sino ba nagsabing hindi ko dala? Dala ko talaga. Ilabas mo na nga. Masyadong mabagal. Mukhang nakuha mo lang ito sa isang tiyan. Isang murang produkto lang. Alam mo na, hindi mo na kayang ipakita, di ba? Kunin mo na lang. Walang halaga ang regalo. Ang mahalaga ay ang intensyon. Rongzu Kung gusto mo ng kwintas sabihin mo sa akin. Bibili lang ako ng isa, na mas mahal pa sa binili niya, ng daan-daang beses. Mahal ba? Para sa akin, hindi mahalaga. Mahalaga ito. Handog ni Xiao Chen sa akin ang lahat niya. Ito ay hindi isang karaniwang kwintas. Ito ang puso ng karagatan. 2 taon na ang nakalipas, sa auction, na binili ni Ginoong So ng Xiao Group, sa halagang 800 milyon.
Anong 800 milyon? 800 milyon. Tita, sobrang labis naman ito. Siguradong nagkamali ka. Nanay, alam kong gusto mong takutin si tatay, pero sobra naman ito, di ba? Hindi. Xiaozu, ang kalidad at texture nito ay eksaktong pareho. Hayaan mo akong tingnan muli. Lao mo, tingnan mo. Ito ba ay katulad ng 2 taon na ang nakalipas, yung sa Sufu Labi? Tiyo at tiya, siguradong nagkamali kayo. Itong batang ito ay bahagi ng lipunan. Ang pinakamababang antas ng cute. Paano siya makakabili ng ganitong mahal na regalo? Tama. Ang kalidad na ito ay mula 2 taon na ang nakalipas. Kumpanya ng Xiao, yung pinicture ni Ginouso. Sabi, paano nakuha itong kwintas? Ito. Nakuha ko lang sa pamilihan ng nanay ko. Narinig ba ng mga tiyo at tiya? Nakuha lang sa pamilihan. Xiaozu. HMM. Dahil. Xiaozu. Sabihin mo sa tatay mo ang totoo. Sino ba talaga yung batang yun? Ang pamilya niya ay ordinaryo lang. Walang espesyal na bagay. Tatay. Hindi ka naman. Nainis sa akin, di ba? Sige na, huwag mong guluhin ang iyong tatay. Imposible yan. Sobrang malinaw na. Ito ay mula sa auction noon. Ang nakitang Heart of the Ocean. Hindi ko pwedeng magkamali. Sabi niya binili daw niya sa malaking pamilihan. Ang sabi niya ay sobrang kawili-wili. Ay, Xiaozu. Matagal na kayong magkasama. Sa kanilang pamilya. Hindi mo napansin kung meron bang kakaiba. May mali ba? Oo, mayroon. Nasa bahay nila ako. Kumain ako ng bao. Sobrang pareho ng lasa. Sa kinakain kong itim na truffle. Anong klaseng bagay yon? Oh, tama nga. At ito pa. Aba, nanay, lola ko. Ito ay mula sa panahon ni Qianlong. Isang jade bracelet na ginagamit ng emperador. Tiyo. Walang dahilan para magtanong pa. Kung totoo ba ang bagay na ito. Dapat hindi mahirap hulaan, di ba? Sinabi mo kanina. Tungkol sa bagay na ito, noong 2 taon na ang nakalipas, ay kinuha na ito ni Ginoong Su. Kaya paano ito? Maaaring totoo. Sinasabi mong peke ang kwintas na ito. Ayos lang iyon. Ang Pulse Aries na ito, ay talagang, galing sa panahon ni Qianlong, na isang royal na Pulse Aries na gawa sa lamang na taba. Tiyo, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Tungkol sa maliit na cute na ito, ang suot na ito, may 100,000 yuan ka na ba? At saka pa, sa panahon ng Qianlong, ilang taon na ang nakalipas. Sino ba ang nakakaalam kung ilang peke ang nagawa? Wala akong pakialam kung totoo o peke. Ang mahalaga sa akin ay hindi ito, kundi si Kuya Xiao na tao. Rongzu, tiyak na niloko ka niya. Itong mga bagay ni Ginoong Su, paano naman, maaaring mapunta sa kamay niya. Sa tingin ko, peke at peke lang. Gusto mong sumali sa Five Lakes Gang para umakyat sa mataas na sanga. Tito, at ikaw. Huwag mong hayaang matangay ka ng kanyang mga pananalita. Matalino itong batang ito. Hindi, ang kalidad at tekstura ng kwintas na ito ay eksaktong kapareho ng lumabas sa auction. Kung ito ay peke, hindi ito magkakaroon ng ganitong kalidad. At saka, itong Pulse Aries. Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Ikaw at si Ginoo Su mula sa grupong Xiao. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Oy, kaya mo pang manatiling kalmado. Yung anak natin, tapat at matino, pero tamad magsalita, matagal na siyang nawala, hindi pa rin bumabalik. Hindi pa niya alam kung anong nangyari sa date niya. Ay nako. Bakit ka nagmamadali? Masisira ba ang paningin ng anak? Saka. Yung batang si Xiaoshu ay may mabuting puso. Simula pa sa kolehiyo, kasama na siya ng anak. Huwag kang mag-alala. Ginoo, tagapangulo, nako, may problema na. Nakapagbalik na ang ating tao ng balita. Maliban sa binata ngayon, may isa pang tao na naghandog ng malaking regalo, at nagpunta rin para magpakasal kay Miss Merong. Ano? Ayos na. Kaya pala ang anak ko, nawala na siya ng matagal at hindi pa bumabalik. Akala ko ay may hamarang sa kanya sa daan. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Bumalik sa ginang tagapangulo. Ito ay si Luye, ang batang may-ari ng Black Dragon Society.
Ayon sa mga tao natin, hindi lang niya pinagtawanan ang binata sa harap ng lahat. Wala siyang dalang maayos na regalo. Sinadya pang hanapan ng kapintasan ng anak na lalaki. Lao Xiao. Hindi natin dapat hayaan na magdusa ang ating anak. Mukhang malapit na itong kasal. Gusto niyang hadlangan ito sa kalagitnaan. Pipigilan ng ating anak. Hindi pwede. Kailangan kong ipasa kay Wanqing ang malaking regalo. Hindi tayo pwedeng matalo sa ganitong laban. Hello, madam. Gandang gabi. Ngayon, may tao na gustong agawin ang si Xiao Chen. Ganito. Agad mong ihanda ang isang napakamahal na red along ipapadala. Hindi pwedeng matalo si Xiao Chen sa ganitong okasyon. Oo, Ginoo. Susundan ko ang pinakamataas na pamantayan ng regalo. Ititigil ang pulong ngayon. May mahalaga akong kailangang asikasuhin. Ginoong Su, si Chairman Lo ng Black Dragon Society, naghihintay na sa reception room. Ito na ang kanyang ikasyam na beses. Nakusang pumunta at humingi ng meeting. Sabi niya, kung tatanggapin ng Xiao ang pakikihalubilo, ang pangunahing teritoryo at yaman ng Lu pamilya sa Jiangcheng, ay handang ibigay ng buong puso, nang walang pagtutol. Ipagpatuloy niya lang ang paghihintay. Kahit na anong mahalaga, wala pa ring mas mahalaga kaysa sa akin. Pero Ginoong Su, matagal na nating napagkasunduan ang oras. Malakas ang Black Dragon Society sa Jiangcheng. Kung iiwan natin siya ng ganito, baka magka-problema. Maghintay ka. O umalis ka. Maraming gustong makisama sa aking pamilya. Saan mang dako. Walang kulang sa aming grupo. Hindi kami nangangailangan ng isa pa. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka mula sa nayon. Kami. Sa salin-salin, mga magsasaka kami, at saka si Ginoong Su. Hindi ko rin kilala. Narinig mo na ba, Tiyo? Hindi niya talaga kilala si Ginoong Su. Sa tingin ko, kahit hindi siya bumili nito, pero kahit hindi siya ang bumili, ganito pa rin ang tingin ko. Kinuha niya ito nang hindi siya nagpaalam. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako ang kumuha nito. Ito ay mana mula sa aming pamilya. Walang anuman. Huwag na lang natin siyang pansinin. Oh, tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ngayong umaga, pumunta ang tatay ko sa Xiao Group para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Sa hinaharap, makakakuha ang Black Dragon Chamber of Commerce ng suporta mula sa Xiao Group at magiging monopolyo sa buong Jiangcheng. Anong bagay ito? Yung sinasabi mong Xiao Group ay kilalang pinakamakapangyarihan sa Kyoto. Tama, Tiyo. Basta't may kasal mo si Rongzhou sa akin. Maaari kong isaalang-alang yung pantalan sa silangan ng lungsod. Ipinapangako ko rin sa iyo ang Five Lakes Gang. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Pagdating ng panahon, ang Five Lakes Gang, hindi lang sa Jiangcheng, kundi sa buong Kyoto. May lugar din tayo roon.
Ang aming batang Panginoon. Ito ang pinakamayaman sa Kyoto. Nag-iisang tagapagmana ng angkan ng Xiao. Xiao Chen. Tita. Anong pinakamayamang angkan sa Kyoto? Hindi ko alam yun. Xiao Chen. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Talaga ba? Ang tiyahin ko ang nagbigay ng suporta sa akin. Sadyang piniling aktor. Ito ay mula sa Five Lakes Gang. Ito. Kung mabaygo ito, at mahuli tayo, ngayon. Mukhang hindi makalabas kahit sa pinto ng Wuhu Mountain Villa, kahit kailan. Ginoo Su, siguradong nagkakamali kayo. Sa taong ito na walang silbi, paano niya magiging pinakamayaman? Siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xiao. Kahit ang sarili kong anak na lalaki, hindi niyo ba kilala? Yung Heart of the Ocean. Totoo na talaga. Magaling. Ito ang chairman ng kumpanya namin. Noong nasa Sotheby's siya, binili niya ng 8 bilyong piso. 80 bilyon. Kuya Xiao. Hindi nakapagtataka. Napakiramdam ko. Ang yaman ng pamilya mo. Kaya pala ikaw ay tagapagmana ng Xiao Group, si Xiao Chen. Siguro. Maaaring, di ba? Ngayon ka ba? Pumunta dito para magpakilala kay Mu. Ang tapang mo naman. Na makipag-agawan sa akin sa minamahal namin. Mga tao, halika dito. Ako, si Ginoong Su. Ako at si Ranga, pareho kaming pumayag. Sa aming sariling kagustuhan. Ako'y nandito lang para hanapin ang sariling kaligayahan ko. May mali ba ako? Huwag kang magbulaan. Sino ba ang nagkagusto sa'yo? Lahat ng tao, ikaw ang dahilan. Isang panig na pagdikit sa akin. Ang taong gusto ko, mula simula hanggang wakas, siya lang, si Kuya Xiao. Nakita mo ba? Ang gusto ni Ginang, Mu, ay ang aming binata. Bitawan mo ako. Ano ang balak nyo? Paano niya haharapin si Xiao Chen? Ikaw ang masusunod. Tita. O di kaya, tama na. Tama na. Si Xiao Chen, huwag masyadong maawin sa buhay. Lalo na sa mga kaaway. Ginoong Su, kakausap ko lang si Ginoong Xiao. Tungkol sa isang maliit na biro. Nagbibiro. Ayos lang. Dahil gusto mong magbiro. Sige, nagbibiro rin ako sa'yo. Kayong dalawa. Putulin ang kanyang binti. Kayong dalawa. Putulin ang kanyang binti. Kayo. Sinasabi ko sa'yo, ako ay mula sa Black Dragon Guild. Nag-iisang anak na lalaki. Kung maghahasik kayo ng gulo, hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Black Dragon Society. Sasabihin ko sa'yo, kahit dumating ang tatay mo, pipigilan ko ang mga binti niya, at magpapasalamat pa rin siya habang nakangiti. Nangangako ako na hindi na. Ako muling gagawa nito. Bakit ka nakatayo dito? Hintayin mo akong imbitahan ka. Tia. Ano ba talaga ako? Tagapagmana ng pinakamayaman. Siyempre, kailan ka ba niloko ng tiyahin mo? Yung si Ginoong Su. Xiao Chen, umupo ka na. Halika, halika. Umupo. Umupo. Ay naku. Halos nakalimutan ko ang mahalagang bagay. Ginoong Mu, Ginang. Mu, nandito ako ngayon, dahil may 2 bagay akong sasabihin. Sige, sabihin mo. Ang unang bagay ay, para sa aming binatang amo, magbigay ng handog. Ang pangalawang bagay, ay ang aming chairman at ang kanyang asawa, nais sanang makahanap ng oras, na makipagkita sa inyo para uminom ng tsaa, at pag-usapan ang tungkol kay Xiao Chen, at kay Xiao Zhu na kasal. Ayos lang. Ang galing, ang galing. Ang aming munting. Siya ay ikakasal kay Xiao Chen. Talagang sobrang saya namin. Sige, uuwi na ako. Kayo, ilagay nyo na ang mga bagay. Ito ay mula pa sa Song Dynasty. Yung jade na guanyin na gawa sa Wat Ian na yakfat. Ito ay mula sa panahon ni Qianlong. Bote ng jade at salamin.
Ang aking lola. Ito ba ay hindi ang larawan ng mangingisda sa Spring River? Tunay na likha ni Huang Gangwang mula sa dinastiyang Yuan. Hindi ba't sinabi nang nawala na ito? Paano ito nandito? Bakit ako nalilito? Saktan mo ako. Totoo nga. Bawat isang bagay dito ay napakahalaga. Napakahalaga. Ito, magkano kaya ang halaga nito? Siguro nga, ako, talagang anak ng pinakamayaman at tagapagmana ng pamilya, ng yaman. Kung nagustuhan nyo, ayos lang. Ginoo, saka na ako uuwi. Kung may kailangan, tumawag lang sa akin anumang oras. Magandang pagganap. Paalam na. Hindi ka na uupo sandali pa. Ingatan mo ang iyong paglalakad. Hindi pwede. Hintayin mo na matapos ito. Ako. Kailangan kong bigyan ng balita ang mga magulang ko. Tumawag ka para malaman ng maayos. Xiao Chen, huwag ka nang nakatayo dyan. Umupo ka na, anak. Tatay. Ano ito? Hindi ka natutol sa amin ni Xiao Chen. Huwag kang ganyan, walang katotohanan yan. Kailan pa ako tumutol? Noong una pa lang, nakikita ko si Xiao Chen. Sige. Para sa ating huhubang, kung gusto nating palawakin ang kapangyarihan, kailangan natin ng mga kabataang tulad ni Xiao Chen, na may lakas, at may angking background. Xiao Chen, huwag mong masyadong alalahanin, yung tiyo mo. Masyadong bungisnis at hindi marunong magsalita. Ayos lang po, tita. Xiao Chen, katatapos ko lang marinig si General Su sabihin na kayo ay magkapamilya. Tinawag kayong dalawa para makipag-ayos sa atin. Tingnan mo ang gulo nitong bagay na ito. Ang biyenan ay abala sa araw-araw. Kung talagang magkikita, dapat kami ang pumunta sa inyo. Ang bilis ng pagbabago ng isip ng tatay ko. Mas mabilis pa kaysa sa pagliko ng pahina. Ay, oo nga, Xiao Chen. Kailan ba tayo makikita ang mga biyenan? Yung tatay ko, sabi niya gusto makipagkita sa inyo, pero hindi niya sinabi ang eksaktong oras. Kung sakaling sabihin niya, tatawagan ko siya, tatawag ako, tatanungin ko siya. Kapag nakapag-ayos na kami, sasabihin ko sa iyo, walang problema. Xiao Chen, itong magulang ng asawa, karaniwan na ba? Mayroon bang mga paborito? Magsasama rin kami ng kaunting regalo, isang maliit na pagpapakita ng aming paggalang. Ito. Wala namang espesyal na gusto ang tatay ko. Wala siyang mga espesyal na hilig. Siyempre, medyo chill lang siya. Sige, mag-ayos na tayo. Maghanda tayo ng maliit na regalo. Pagkatapos, pupunta tayo sa bahay ng mga magulang. Tara na, magpapunta na tayo. Kayo na ang mag-usap. Mag-usap kayo ng dahan-dahan. Kuya Xiao, hindi ka ba nagtatanong? Bakit kailangan itago ng mga tito at tita sa iyo? Nais ko rin sanang itanong iyon. Hindi ko rin alam. Naipadala na ba ni Wanqing ang regalo sa pamilya mo? Kumusta kaya ang maliit na Chenshon? Ito. Walang tiwala kahit kaunti. Sundin mo ang sabi ko. Ikaw lang ang nag-aalala ng sobra. Si Wanqing ay kasama natin ng dekada na. May sariling paraan sa paggawa. Isang maliit na regalo lang ito. Anong problema pa ang maaaring lumabas? Nandito ka na sa wakas, Wanqing. Kamusta? Dumating na ba ang regalo sa kasal? Tungkol sa usapan ni Xiao Chen. Ano ang nangyari? Ginoo, Ginang. May isang bagay. Kailangan ko kayong i-report. Ang nobya na hinahanap ng binata ay anak ng may-ari ng wuhubang. Wuhubang. Parang may ganitong maliit na grupo. Sa tingin mo, kailangan ba nating suportahan sila ng konti? Saka na lang natin pag-isipan kapag panahon na. Tama na. Ipaliwanag mo na ang tungkol sa'yo. Kumusta na ang mga nagawa mo? Mag-alala ka. Siguradong magiging successful ito. Sa bandang huli, ang Five Lakes Gang. Isa lang maliit na grupo.
Kaya nilang makipag-ugnayan sa Young Master. Para sa kanila, ito ay napakalaking pagkakataon na. Ayos lang. Hello, Mama. Si Rangzo, ang kanyang ina, pahingi ng tanong. Kailan kayo magkikita? Saan ang usapan? Anak. Sa unang pagkakataon natin, kumain sa bahay ng magulang ni Xiaozu. Huwag nating kalimutan ang paggalang at dangal. Tama nga. Tanungin mo si Xiaozu, saan sa Jiangcheng ang pinakamayaman? Pagdating sa Karangyan, siguradong yun. Yun ding Tiangong ng Black Dragon Society. Walang makakatalo sa Jiangcheng. Ito ang Yunding Tiangong ng Black Dragon Society. Sige. Ngayong gabi, magkikita tayo sa Yunding Tiangong. Sabihin mo kay Xiaoshu ang tungkol sa magulang niya. Huwag tayong magkulang mamaya. Sige. Yung tatay. Kayo. Mayroon ba kayong itinatagong bagay sa akin? Saan naman? Ako at ang nanay mo. Anong pwedeng itago sa'yo? Pero kanina, sinabi ni Tia. Ano raw ako? Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Beijing, ang angkan ni Xiao. Tatay. May malaking problema na. Nabahala ako. Tatay. Kakaiba. Hindi pa ba umuwi si tatay? Tatay, may malaking problema na. Nabahala ako dahil sa gulo ko. Anong gulo na naman ang nagawa mo? Pa. Nainis ako sa tagapagmana ng pinakamayaman sa Kyoto. Yung tagapagmana ng malaking angkan sa Kyoto. Hindi ba? Hindi. Kailan ka pa nasa Kyoto? At paano ka nasagasaan? Ganito ang tatay. Ngayon sana pupunta ako sa tulong ng Hugo para magpakasal. At lahat ay maayos sana. Pero biglang may lumabas na isang batang lalaki na nagngangalang Xiao Chen. Gusto niyang agawin ang kasal sa akin. At saka, sa likod, si Ginoo Su mula sa grupo ni Xiao ay dumating na. Sabi niya, ano ba itong batang ito? Ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalakas na pamilya sa Kyoto. Ito. At pinagsabihan niya ako. Hindi ka ba nadaya ng iba? Nandito ako ngayon sa Xiao Group, naghihintay na makipag-usap kay Ginoong So tungkol sa pakikipagtulungan. Walang nagsabi na umalis siya sa kumpanya. Pero, tatay, paano kaya? Magkapareho sila.
Naiintindihan ko na, tatay. Siyempre, si Merongzu, ang salbaheng ito. Bayad na aktor. Nagpanggap na si Mr. Su, para lokohin ako. Sabi ko na nga ba? Isang amoy pasensya lang na delivery boy. Paano naman siya? Ang tagapagmana ng Xiao. Nang ahas na lokohin ako. Tatay, sige ganyan na lang. Magpakabait ka nga. Hintayin mo na matapos ko ang usapan kay Ginoong Su. Tatay, naiintindihan ko na. Mag-relax ka lang. Huwag mo akong lokohin. Xiao Chen. Ang kahihiyan ngayon. Pipilitin kong ipagbayad mo ito ng 10 o higit pa na beses. Hoy! Manager Wang, agad na dalhin ang lahat ng kapatid. Maghintay sa akin sa harap ng Yunding Tia Ingong. Bilisin mo. Amoy bata. Ginoo Su, sa wakas dumating ka na. Tingnan niyo mabuti. Yung batang nasa larawan ay si Xiao Chen. Siya ang nagpasok sa akin sa huhog, para mapahiya ko ng husto. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin ninyo. Kung makita ninyo ang batang ito, saktan ninyo siya ng todo. Naiintindihan ba? Oo, boss. Tito at tita, nandito na kami. Xiao Chen, nakarating na ba ang magulang ng ikakasal? Kailangan ba nilang sumama? Magpapadala ako ng 2 tao para sa mando. Huwag na, tito, pag-aalis namin. Tinawagan ko na ang tatay ko. Ngayon, malapit na siguro silang makarating. Mama at papa, pwede ba muna tayong pumasok at maghintay? Hintayin natin dumating si Tiyo at Tia, at saka natin sila sa sanduan. Sige, magpapalam muna tayo at pumasok. Sige. Lao Xiao, tingnan mo. Ano sa tingin mo sa suot ko? Bakit ka nakasuot ng ganyang kapansin-pansin? Ano ang layunin mo? Hindi pa tayo nag-usap kay Xiao Chen. Ito ba ay kapansin-pansin? Ito ay 5 milyon bawat set. Simula nang mag-aral ang anak, yung mga alahas ko, at itong mga damit, ay napabayan na. Ikaw pa ang may ganang sabihing ako'y mapagmataas. Dala mo na nga ang 20 milyong pisong. Limitadong alak ng gutay. Takot ka pang hindi malaman ng anak mo. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi naman marunong ang anak, kaya ba niyang makilala? Hindi ba't mas mabuti na ganito? Kung sakaling magtanong sila, sasabihin ko na ako ang gumawa ng alak. Ayos lang din iyon. Ano namang masama dito? Huwag kang magpakatanga, agad na palitan ang suot mo. May mensahe si Xiao Chen. Sabi nila, nasa Yunding Tia Indong na sila, pinapabilis tayo na pumunta. Bilisan natin, tara na. Huwag nating patagilid ang mga inlo. Pumunta ka at palitan mo na ang damit na yan. Wala nang oras, nagmamadali na si Xiao Chen. Bilisan mo. Ikaw na naman, Luye. Anong balak mo? Anong gusto mo? Itong batang ito pinapagawa ako sa nawala ng mukha ang waubang. Sinira mo ang aking magandang pagkakataon. Siyempre, kailangan kong turuan siya ng leksyon. Bata.
Hindi ko inasahan na magkikita tayo ng ganito kabilis. Tama ba? Talagang may daan sa langit na hindi mo pinili. Walang pintuan ng impyerno. Talagang kailangan mong pumasok, di ba? Naghahanap pa ako ng paraan para makahanap sa'yo. Ngunit ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo dito. Magtangkang kang humawak sa akin. Luye. Ako ang pinakamayaman sa Kyoto. Nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xiao. Luye, huwag kang masyadong lamabis. Kung gagawin mo kay Xiao Chen, hindi ka pakakawalan ng Xiao family, kasama ang Black Dragon Society. Tagapagmana ng Xiao family. Morongzu. Hindi pa ba kayo nasanay sa pag-arte? Akala nyo ba ay bata ako? Kahapon ikaw, para suportahan siya. Naghahanap ka ng tao para magpanggap na si Ginouso. Akala mo ba hindi ko alam? Ano ba yan? Naghahanap ng aktor para magpanggap. Ano ba yan? Ito ay mga kasamang libingan. Sabi ko na nga, bakit napakaraming mga anti-gang bagay? Tay, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Luye, huwag kang magpasimuno dito. Ako ang pasimuno. Halika, sabihin mo sa kanya, saan galing ang mga bagay na ito? Ako. Sinasabi ko, mas mabuting tumawag na lang ng pulis. Hayaan mong dumating ang mga pulis para malaman ang katotohanan. Ano ba talaga ang iniisip mo? Gamitin ang mga bagay na ito bilang panggagambala sa atin. Kung ang mga bagay na ito ay talagang nakuha mula sa mga libingan, hindi ko ipapakasal ang anak na babae ko sa iyo. Tiyo at tiya. Kami sa bahay ay mga tapat at ordinaryong tao. Hindi kami gagawa ng mga ganitong bagay. Hindi ito nakuha sa pagnanakaw, kaya't ito ay ninakaw mo. Ikaw ay nag-aakusa ng kasinungalingan. Sa puntong ito, nagsasalita ka pa rin ng walang hiya, di ba? Mga kapatid, dalhin niyo siya sa akin. Tigil na.
Matandang tao. Nakikipag-usap ako sa iyo. Bingi ka ba? Bata ka. Naging laban na ito sa iyo. Bakit mo ako na ganyan? Kailan naging ganito kakawawa ang tatay ko? Siyempre, tatay mo. Ganyan talaga ang ugali niya. Bakit ka pa naguguluhan? Sugod na. Saktan mo siya. Tingnan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na kumilos. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Sugod na. Sandali lang. Luye. Ito ay usapan ng ating dalawang pamilya. Walang kinalaman ng pamilya Xiao. Ang isang tao ang dapat managot sa kanyang ginawa. Pinapayagan kitang pakawalan si Uncle Xiao at sila. Pinayuhan ako ni Merongzu na huwag silang gambling. Anong iniisip mo? Umayos ka na, umalis ka na rito. Kung hindi, maniwala ka man o hindi, sasaktan ko pa kayo, kahit ang uubang. Simula ngayon, maghanda ka. Xiao Shu, manatili ka kasama si Xiao Chen, para hindi na tayo magkasakitan mamaya, baka madugasan ka. Huwag kang mag-alala, Xiao Shu, iwan mo na ito sa tiyuhin mo. Bakit ka nakatunganga? Nakatulala ka, tanga, sugod na. Oy, Dad, mag-ingat ka sa iyong kaligtasan. Ang galing ni Lao Xiao. Ang sinasabing Thunder Leg Technique. Ayon sa balita, si Ginoong Xiao ay sa pamamagitan ng teknik na ito, ay pinatumba ang 12 gang sa Kyoto. Ang sining na ito ay tanging sa pamilya Xiao lamang. Posible bang siya nga? Tama bang sobrang galing nito, Tito? Sobrang tago naman ng tatay ko. Sa bahay, hindi nga makagalaw ng paso. Ngayon, bigla na lang. Ngayon, talagang, matanda ka. Naglalakas loob ka bang maghasik ng gulo sa teritoryo ng Black Dragon Society? Hinahanap mo ba ang 3 tao? Mukhang hindi nag-aarte ang tatay niya na parang isang masamang tao. Hindi ito mukhang peke. Hindi pwede. Kailangan kong pag-aralan ng mabuti itong si Xiao Chen. Talaga bang siya ang tagapagmana ng mayamang pamilya ng Xiao? O nagpapanggap lang? Huwag magmadali. Tingnan pa ang sitwasyon. Ay nako, tatay. May 1 minuto pa. Kung hindi pa dumating ang iyong suporta, kapag dumating na iyon, huwag mong sisihin ako kung hindi kita pinatawad. Mahal na binata, nandito na ang mga kapatid, anong utos mo? Itong 2 asong ito. Pagsasamahin ko sila at ipapakain sa aso. Mahal na Ginoo, ito ba ang matandang ito? Tama, siya nga. Mga kapatid, sino sa inyo ang makakapagpabali sa mga braso at binti ng matandang ito? Bibigyan ko siya ng 1 milyon. Mga kapatid, kunin ang mga armas. Saktan niyo sila. Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang tatay ko. Anak, umayos ka sa tabi. Sa mga maliit na salot na ito, gusto nilang galawin ako. Wala silang karapatan. Matigas pa rin ang bibig ng matanda. Mamaya, pahiyakan kita at magmamakaawa. Nanay. Hintayin mo lang, anak, para sa magandang palabas. Ano?
HMPH. Nasa mundo ako ng mga tao. Mahigit 30 taon na akong nakikipagsapalaran. Ilang tao ang gustong saktan ako. Ano ang nangyari? Buhay pa rin ako at maayos. Dahil sa inyo, mga maliit na walang kwentang tao. Hindi kayo karapat-dapat. Dahil sa inyo, mga maliit na walang kwentang tao. Hindi kayo karapat-dapat. Tatay, hindi pwedeng ganito ka matigas. Sobrang dami nila. Ang tigas ng ulo mo. Baka magkasala ka. Matanda na. Alam kong may kakayahan ka. Pero hindi ako naniniwala. Ngayon, ikaw lang mag-isa. Kaya mo bang lutasin kaming lahat? Marami tayong tao. Sigurado akong ikaw ay tatakbo ngayon. Mas marami ang kasama ko, di ba? Naniniwala ka ba? Isang tawag ko lang, makakakuha ng tao. Matatakot kayong humihi sa pantalon. Manager Wang, narinig mo ba ang sinabi ng matandang ito? Sinabi ng batang may-ari na kaya niyang takutin tayong lahat sa isang tawag, na parang tayo'y iihi sa ating mga pantalon. Malapit na ang 3 araw, at nandito ka pa, matigas ang ulo. Ayos lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Dahil sa iyong walang hiya. Hayaan kitang makita ito ng personal. Paano mo naman ako tinamaan ng malakas sa mukha? Kanina, hindi mo ba ako binigyan ng 10 minuto? Ngayon, bibigyan din kita ng 10 minuto. Tawagin mo ang tao. Gusto kong makita. Kung sino ang walang utak na ito, na manggahas na makipagsabuatan sa Black Dragon Society. Bata. Sana mamaya. Matibay pa rin ang bibig mo. Ginoo Su, na makipagtulungan sa Xiao Group. Isang karangalan para sa aming Black Dragon Guild. Ako si Lu Shenguo. Sa negosyo, matagal na akong nakipagsapalaran. Ang tinitingnan natin ay ang katapatan at katungkulan. Alam ko ang posisyon ng Xiao Group sa industriya. Kapag tayo ay nagkasundo sa pakikipagtulungan, tiyak na unahin namin ang kapakanan ng Xiao Group. Walang dahilan para maging pabaya. Sa bagay na ito, huwag kang mag-alala, Ginoong Su. HMM. Sang-ayon ako sa prinsipyo ni Pangulong Lu. Dahil sa sobrang sinseridad ng Black Dragon Guild, kaya't ang kontratang ito. Dexy ang Fang. Hoy, tagapangulo, Wang Qing ah. Ngayon, may mga tao na mas marami sa akin. Binibigyan kita ng 10 minuto. Dalhin ang lahat ng kapatid. Magtungo sa pintuan ng Yunding Palace. Xiao Chen, sino ang tinatawagan ng tito? Hindi ko rin alam ah. Siguro sa tiyahin ko ito. Yunding Heavenly Palace. Sige, alam ko na, tagapangulo, Yunding Tia Ingong. Zhang Long, inuutusan kita na agad na ipatawag ang lahat ng tao. Pumunta sa Yunding Tia Ingong. May 8 minuto. Ginoong Su, ano ang nangyayari? May tao bang sadyang nagpapasiklab dyan? Para guluhin ang aming Black Dragon Guild. Ginoong Su, huwag po kayong magkamali. Ang ibig kong sabihin ay, Yunding Tiangong, ay hotel ng aming Black Dragon Guild. Dito sa Jiangcheng. Mas pamilyar ako. Haya na kitang ihatid. Ilang minuto lang, darating na tayo. Sige na, sige, umalis na tayo. Pakisuyo. Matandang tao, malapit na tayo sa 10 minuto. Nasaan ang taong tinawag mo? Bakit wala pa? Baka naman natatakot na siyang dumating. Huwag masyadong magalit, mga kabataan. Kung hindi ka magagalit, paano ka magiging kabataan? Sasabihin ko sa inyo, dito sa Jiangcheng, kami ng Black Dragon Society ang may kapangyarihan. Ngayon, kahit anong mangyari, tinawag na ang Diyos ng Langit. Pero hindi kayo maliligtas. Mahal na manggagawa. Sa tingin ko, nagkukunwari lang sila. Gusto lang nilang magpalipas ng oras. Hindi talaga sila makakakuha ng tulong. Dahil malapit na ang oras. Mga kapatid, gawin mo na. Tingnan ko kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na kumilos. Tigil. Tita. Finally, nandito ka na. Sila ang nanakit sa mga tao namin. At sinira pa ang mga itlog ng anak mo. Okay lang ba ang itlog?
Asawa ng tagapangulo. Ayos lang ba kayo? Hindi ba? Ang taong ito ay ang pinakamayaman, na nagtatago sa labas ng mundo sa loob ng 20 taon. Ulo ng pamilya Xiao, Xiao Qishan. Kaya ang anak ko, ngayon, tumawag sa akin at sinabi, hindi ba? Ilang mga tanga lang. Hindi naman kami masasaktan. Walang anuman. Angking, ano ang susunod na gagawin? Hindi mo na kailangan ng tulong ko, di ba? Chairman, huwag mag-alala. Siguradong magiging masaya ka. Sige, magpatuloy ka sa pag-arte. At chairman ng Xiao Group, PFFT. Ito ang babaeng ito. Siya ang sinasabi kong aktres. Bakit ka nakasama niya? Anak na suwail. Hindi ka pa ba titigil? Bakit hindi ka pa huminto, anak? Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Ay, sinasaktan kita. Gusto ko sanang sampilin ka ng 3 beses. Kahit ang chairman ng Xiao Group, naglakas loob kang saktan. Ayaw mo bang mabuhay? Chairman ng Xiao Group. Ito, ano? Dad, talagang ako ang tagapagmana ng Xiao Group. Oo. Tama, anak. Nandito na tayo sa puntong ito. Hindi na namin ikinukubli sa'yo, mga magulang. Ikaw nga, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Tagapangulo. Totoo ba ang sinasabi ni Xiao Chen? Sabi ko na nga ba? Ang mga ganitong uri ng auction house ay mahirap makuha ang mga relikya. Paano ito makukuha mula sa mga libingan? Kaya pala itong asong ulol na ito ay nag-imbento ng kwento. Sadyang pinapabagsak ang anak natin na si Chen Chen. HMPH. Mom, Dad. Ngayon, naniniwala na kayo, di ba? Sabi ko na nga ba? Oo, talagang anak natin siya. May mata. Sinasabi ko na ang kamanghamanghang paraan ng pagtama ng paa ay likha lamang ng angkang Xiao. Nalaman ko na siya talaga ang pinuno ng Xiao. Ngayon ay magiging interesante ito. Kung ganun. Ako ang nagkamali kanina. Sino ang nagsabi kanina? Hinahayaan mo kaming ihulog sa ilog para pakainin ng isda, at sobrang tapang pa rin. Xiao Chen sabi mo. Paano mo dapat pakitunguhan ang mga taong ito? Ako. Xiao Chen. Chairman, nahuli ang mga tao. Pabilisin niyo ang pag-ikot dito. Yung mga humihin sa atin kanina, walang dapat makaligtas. Ito ay ang chairman. Bata, sino ang nagsabi kanina na mas marami ang tao kaysa sa akin? Papa. Anak na suwail. Hurry up and kowtow to Director Xiao, at kay Ginoo Xiao, humingi ng tawad. Kung hindi ka papatawarin ni Director Xiao, hindi ka magiging maganda ang buhay. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Huling liwanag, mula ngayon. Ayaw ko nang marinig. Ang tungkol sa Black Dragon Guild, ito ay Ginoong Xiao, pakiusap, maawa ka. Sa susunod, tiyak na, maayos kong papaalalahanan ng batang ito, walang duda. Zhang Long, Zhao Hu. Ginoong Xiao, siya ang nagpilit sa akin na gawin ito. Kung alam ko lang ang iyong pagkatao, kahit nabigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko pa rin magagawa iyon. Bamyubula ka. Sadyang ginawa mo ito para makuha ang loob ko. Kaya mo ito ginawa. Wala akong ginawa. Ginoo Xiao, pakiusap, patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. May mga magulang ako sa taas. May mga anak din ako sa ibaba. Kung sakaling may mangyari sa akin, hindi na makakaya ng pamilya ko, pati mga anak ko. Oo, Ginoong Xiao, lahat tayo ay nalinlang. Siya ang nag-utos sa atin. Kami ay nagsusumikap para sa pagkain. Pakiusap, Ginoong Xiao, kawan mo kami. Oo. Siya ang dahilan. Pakiusap, Ginoo Xiao. Malaki ang pasensya ninyo. Paalang sala na kami. Ito ay alitan ng aming dalawang pamilya. Hindi kayo kasali.
Ayaw din naming gawing mahirap ang buhay ninyo. Kung marunong ka lang, umalis ka na agad. Oo. Ginoo Xiao. Basta't magpasensya ka lang. Ako ang Black Dragon Society. Sigurado, lahat ng makakaya ko, para sa'yo. Handang gawin ang lahat, kahit ang pinakamahirap. Sa harap at likod ng kabayo, gagawin ko para sa iyo. Mga pagsisikap ng aso at kabayo. Anong ginawa mo kanina? Ikaw, pira-pirasong aso. Patawarin ka na ni Direktor Xiao. Ito na ang awa sa labas ng batas. Mula sa araw na ito, wala ng Black Dragon Guild sa Jiangcheng. Kayong dalawa, ihagis sila, hanggang sa kinalalagyan nila. Ginoong Xiao, maging maawain ka, patawarin mo kami. Ginoong Xiao, Rongzu, tingnan mo na lang, dahil sa mga taon kong pagdila sa iyo, pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tulong. Rongzu. Yun. Mahal na lolo, mahal na lola. Bakit hindi tayo pumasok sa loob, para pag-usapan ang kasal ng mga bata? Oo. Tayo'y pamilya. Pumasok tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Pumili ng magandang araw, ay settle na ang kasal ng bata. Sige, umupo ka sa loob, Bienan. Bienan na lalaki, umupo ka sa loob, Wang Qing. Kunin mo ang alak ko sa sasakyan. Ngayon, makikipag-inuman ako sa aking Bienan, hanggang hindi kami lasing. Ay! Xiao Chen, anong nangyari sa'yo, tay? Nanay, bakit ninyo ako itinagong? Xiao Chen, pasensya na. Matagal na naming itinatago ito sa'yo. Ito ay alituntunin din ng angkan namin sa Xiao. Pinakamainam na huwag palakihin ang mga anak, sa marangyang buhay. Nakakalimot sa pinagmulan, kailangan mong maghintay hanggang sa ikaw. Sa araw ng kasal, maaari mong opisyal na ibunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Oo nga, Xiao Chen. Alam ng tatay na narinig mo na ang balitang ito. Magiging mahirap tanggapin, pero kailangan mong maintindihan, sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit namin itinago ang aming pagkakakilanlan, ay upang sana ikaw, sa ilalim ng, walang proteksyon ng pamilya, matutong maging independente, at maunawaan ang hirap at ginhawa ng buhay, tanging sa pamamagitan ng tunay na pagdanas ng paghihirap, sa hinaharap, tanging din lang, magagampanan mo ng tunay. Si Xiao Chen. Nais ng tatay mo, na tunay mong maunawaan, ang aming taus-pusong hangarin. Xiao Chen, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ito, ngunit ang chairman at ang kanyang asawa, ay nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon, para sa iyong kabutihan. Kaya, ang lahat ng nangyari noon, ay peke, di ba? Hindi ka talaga ang tiyahin ko. Gusto kong mag-isa muna. Xiao Chen. Tito at tita, kayo na muna sa taas. Pupunta ako tingnan si Bro Xiao. Xiao Zhu, umalis ka na agad. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka sana nakipag-ugnayan sa masamang patakaran na iyon, maaari bang maging ganito si Xiao Chen? Sasabihin ko sa iyo, kung talagang may mangyayari kay Xiao Chen, hindi tayo matatapos. Sige na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nandyan si Xiao Zhu. Walang magiging gulo. Huling liwanag, mabilis ka na, tumingin ka sa nakaraan. Ang batang si Xiao Shu ay maalalahanin, pero siya ay isang batang babae pa rin. Ngayon, si Xiao Cheng ay emosyonal, hindi siya mapipigilan ng isang batang babae. Ito ay ang madam. Sige na. Huwag ka nang malungkot. Ganyan ang ginagawa ng mga tito at tita. Lahat ng ito ay para sa kabutihan mo. Isipin mo nga, mga tito at tita, dapat sana ay namumuhay, na parang may kapangyarihan sa lahat, pero buong puso kong ginusto na. Itago ang aking pagkakakilanlan. Magtrabaho para sa simpleng buhay. Kasama ka habang lumalaki ka. Kasama ka sa pagiging ordinaryo. Ang sakripisyo ng tito at tita, ay tunay na napakahalaga. Ako. Alam ko na sila, ay ginagawa ito para sa akin. Para sa akin. Handang isuko ang marangyang buhay. At saka, natatakot akong mabaygo ang kanilang mataas na inaasahan. Kuya Xiao, huwag mong sabihin iyan. Sa puso ko, ikaw ang palaging pinakamagaling. Naniniwala ako, maaari mo ring maging ipinagmamalaki ng mga tito at tita. Ikaw. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Alam mo, bakit kita gusto?
Naalala mo ba 5 taon na ang nakalipas? Noong nasa paaralan tayo, ikaw ay tumulong para sa isang babae. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko, protektahan kita. Ikaw, mula sa panahong iyon, nagustuhan na kita. Sa mga nakaraang taon, patuloy kitang hinanap. Hanggang sa araw na iyon, sa wakas ay nakita kita, sa daan. Saktong panahon iyon, nandito rin ang mga tao mula sa huhubang. Ako lang. Pinayagan ko silang maki-participate sa isang eksena kasama ko, kaya hindi nakapagtataka. Nung hinarap ko sila kanina, natatakot sila at tumakbo. Nalaman ko na ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Rongzu. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Palagi akong makakasama mo. Oo nga, Xiao Chen. Alam ng tatay na mahirap para sa'yo. Tanggapin ang balitang ito. Ngunit kailangan mong maunawaan. Matagal na tayong ganito. Nakatago ang ating pagkakakilanlan. Dahil sana, nais naming, na kahit walang pamilya at karangalan, matutunan mong maging independent, na maintindihan ang lamig at init ng mundo. Tanging ang tunay na nakaranas ng paghihirap ang nakakaunawa. Sa hinaharap, maaari mong tunay na, dalhin ang responsibilidad ng pamilya. Xiao Chen. Nais ni tatay na, talagang maintindihan mo, ang aming mabuting hangarin. Xiao Chen, alam kong mahirap itong tanggapin para sa iyo, ngunit ang chairman at ang kanyang asawa, ay nagtatago ng kanilang pagkatao sa loob ng maraming taon, para sa iyong kabutihan. Kaya, ang lahat ng nangyari dati, ay pawang kasinungalingan, tama ba? Hindi ka talaga ang aking tiyahin. Gusto kong mag-isa at magmuni-muni. Xiao Chen. Tito at tita, sige, umakyat na kayo. Titingnan ko si Kuya Xiao. Xiao Zhu, bilisin mo. Sana hindi ka. Kung hindi dahil sa iyo na pinipilit ang mga kalokohan ng pamilya, pwede bang maging ganito si Xiao Chen? Sasabihin ko sa'yo, kung sakaling may mangyari kay Xiao Chen, hindi tayo magpapatawaran. Sige, sige, alam ko na nagkamali ako, kasama si Xiao Zhu. Hindi naman magkakaroon ng gulo. Huling liwanag, mabilis ka na, tingnan natin ang nakaraan. Maalaga si Xiao Shu. Pero bata pa rin siya. Ngayon, si Xiao Chen ay emosyonal. Hindi mapipigilan ng isang batang babae. Oo, Ginoo, go. Aba, itong pamilyang ito, maituturing na kumpleto na. Mahal na biyenan. Sama-sama tayong umalis. Sige, Terra, sige, halika. Tagay. Siyempre, malapit na ang bagong taon. Naisip ko kasi, bakit hindi ang kasal ng mga bata? Itakda sa araw ng bagong taon. Pagsalubong sa bagong taon. Ito. Doble ang saya. Tama, tingnan mo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, oo nga, ilagay sa bagong taon ah. May lasa ng taon at saya. Doble ang saya.
Oo. Ang bagong taon ay isang magandang araw. Ang araw na ito. Masagana at masaya. Yan. Basta't walang problema ang dalawang bata. Ayos na tayo. Ganito na ang magiging desisyon. Sige. Magandang mungkahi ito ng biyenan. Ang bagong taon ay simula ng bagong taon. At nangangahulugan din na magkakaroon ng magandang simula ang mga bata. Ganito, para sa lahat. Napakakumpleto nitong bagay. Wala akong opinyon. Xiao Chen, Xiao Zhu. Kayong dalawa. May gusto ba kayong sabihin? Ako. Kami. Nakikinig kami sa inyo. Oo, Dad. Tiyo, Tiya. Sa ganitong malaking bagay, sundin na lang namin ang mga plano ninyo. Okay. Sige. Ngayon, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Okay, sige. Pupunta ako sa banyo. Luye, sabi ko, wala ka bang katapusan? Rongzu, ako ang gago. Pero, talagang wala na akong ibang paraan. Ngayon, ang Xiao Corporation ay na-freeze ang lahat ng mga asset sa bank account ng aking ama at sa akin. Anong pakialam ko dyan? Sinasalansan mo lang ang sarili mong problema. Huwag mo akong istorbohin, okay? Alam ko, karapat-dapat lang sa akin ito. Rongzu, maaari mo bang isaalang-alang na tayo ay magkaibigan mula pagkabata, mula noon, dahil sa puso kong ibinuhos para sa'yo. Hiraman mo ako ng pera. Rongzu, isipin mo na lang na nagmamakaawa ako, okay ba? Ngayon, talagang hindi ko na alam. Anong gagawin? Ang tatay ko. Ang tatay ko ay hindi nakatiis sa pangyayari na ito, at hindi na nakayanin, at tuluyan nang, na nawalan ng malay. Tinitiyak ko sa iyo, na basta't ipahiram mo sa akin ang pera, hindi na kita, istorbohin sa iyo at kay Xiao Chen. Ako, mag-aalaga rin ako ng maayos sa tatay ko. Kapag meron na akong pera, ibabalik ko agad sa iyo. Magkano ang kailangan mong pera? Magkano? 100,000. Kailangan ko lang ng 100,000 piso na cash. Rongzu, huwag na huwag mong hayaang madiskubre ito ng iba. Ngayon, pinipili tayo ng Xiao, na walang ibang daan. At saka, nariyan din ang ating mga kaaway, na naghahanap sa atin sa lahat ng dako. Kung mahuli tayo, tiyak na papatayin tayo. Luye, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Gusto mo akong lokohin, tapos ay isusukli mo ako, di ba? Rongzu Ngayon, para akong isang asong walang tahanan, paano ako makakalkula sa'yo? Nangakong ako, basta tutangin mo lang kami ng pera. Aagahan ko ang gabi. Dalhin namin ang tatay ko palabas ng Jiangcheng. Kung magsisinungaling ako kahit isang beses, ako ay, kaya't bumagsak ang kidlat, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Binalaan kita. Huwag mo akong lokohin. Oo. Tatay, nagtagumpay ako. Dahan-dahan lang, tatay. Bakit ka nagtagal ng ganito katagal? Slow. Saktong-sakto ang pagdating mo. Problem na, tito at tita mo. Uwi na tayo. Uwi na tayo, mahal kong magulang. Ingat kayo. Uuwi na tayo, inay ng ikakasal, pagkatapos ng 7 araw, sa langit na templo. Hindi tayo magtatagpo hanggang makita, kamag-anak. Huwag na nating sabihin pa ang lahat. Libo-libong salita. Sa 2 salita lang. Napakahusay. Sumakay ka. Sumakay ka. Sige. Umalis na tayo. Tingnan mo, sabi ko sa'yo huwag kang uminom ng sobra. Uminom ka na naman. Ngayon ba't ka masaya? Mahal, uwi na rin tayo. Ay, mag-iingat sa paa.
Rongzu, andito ka na. Dali, 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 pakiusap, pasok. Ayoko na umupo. Yung 10,000 yuan, nakasalalay sa ating dalawang pamilya, sa mga susunod na araw. Mula ngayon, huwag na kayong magpakita pa. Maraming salamat, Rongzu. Luye. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Anong ginagawa? Rongzu, sana hindi ka pa rin mahihiya itanong sa akin. Kung hindi dahil sa, ikaw at si Xiao Chen na cute na bata, kailangan ko bang maging ganito? Luye. Bakit mo ako niloko? Hindi mo ba sinabi na ang tatay mo? Niloko ka. Dahil madali kang lokohin. Huwag tayong magpanggap na mas malala. Paano kita naloko? Hindi ninyo kami pinapabayaan ng anak ko. Kaya ngayon, walang sino man ang makakalabas dito. Rongzu, talaga namang mayabang ka. Ito ang mga pampasabog na nakuha ko sa construction site. May kabuuang 2 linya dito, isang itim. Sandali. Tatawag ako kay Xiao Chen mamaya, para putulin niya ito. Kung tama ang pagkakaputol, mabubuhay ka. Kung mali ang pagkakaputol, kayong dalawa, ay magiging laman na lamang. Ano na ang nangyari sa kanya? Luye, ikaw ay cute. Rongzu, nakauwi ka na ba? Hoy. Xiao Chen. Luye. Telepono ni Rongzu, bakit nasa kamay mo ito? Dumating na siya, kailangan ninyong umalis. Rongzu, hindi ba't mahal na mahal ka ng kuya mong Xiao? Gusto kong makita. Kung ngayon, ay may lakas siyang ipagpalit ang buhay ninyong dalawa. Kuya Xiao, huwag kang lumapit. Luye,
Ikaw, maliit na cute. Paano mo ako sinagot sa telepono? Tinanggap mo ang pera. Dapat mong pakawalan si Rongzu. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala akong nilabag na kasunduan. Hindi ba siya ay maayos naman ngayon? Ngunit, makakalabas ba siyang buhay? Pero wala kaming kinalaman dyan. Depende sa'yo. Hindi mo ba sinabing mahal mo siya? Hindi mo ba sinabing gagastusan mo siya ng 1 bilyong yuan? Yung bagay na yun ngayon. May 2 linya. Isang itim. Tama ang gupit. Dalhin mo siya at umalis ka. Mali ang gupit. Kayo pareho ay dapat magkalasog-lasog. Maging isang magkasintahang may panganib. Ang saya naman. Luye. Ikaw, cute ka. Rongzu. Kuya Xiao. Ginoo Xiao. Huwag kang masyadong magmalaki. Hindi naghihintay ang oras, alam mo ba? 10 minuto na lang ang natitira dito. Anak, ang galing mo sa paglalaro. May 10 minuto ka pa, bata. Nakarating na ang 10 minuto, tapos biglang bumangga. Ang iyong babae ay magliliyab at magiging abo. Ate Xiao, huwag kang makinig sa kanila. Ako na ang maggugupit. Morongzu. Hindi mo naman balak na ikaw mismo ang maggupit, di ba? Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Yung bagay na yun, hindi ito ordinaryong lubid. Ito ay may espesyal na butones. Kapag naalis mo ito, sisubog din ang bomba. Luye, ikaw, cute ka. Rongzu, kalma ka. Sila ay talagang para pasiklabin tayo, upang tayo'y maligan ng landas. Rongzu, huminga ka ng malalim, manatiling kalmado. Huwag kang mag-alala, tiyak na makakaisip ako ng solusyon. Nahanap ni Ginoong Su. Ito ay ang abandonadong pabrika sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kayo dalawa, agad na dalhin ang tao doon. Mag-ingat na huwag magtakbo ng mga ahas. Si Ginoong Su ito. Pang-emergency na sitwasyon ng chairman. 20 minuto na ang nakalipas. Inutusan ako ng binata na magdeposito ng 100 bilyon sa account ni Luye. Sa tingin ko, may mali. Ipapadala ko sina Zhang Long at Zhao Hu. Sa pamamagitan ng drone, mino-monitor ang hakbang ng binata. Katatapos lang sa lumang pabrika sa kanluran ng lungsod. Na-monitor ang binata. Kasama rin si Miss Mu. Sige, agad kong ipapaalam sa huhubang. Kuya Xiao, umalis ka na agad. Kung hindi tayo aalis, mawawalan na tayo ng oras. Sa buhay ko, si Xiao Chen. Hindi ko kailanman iiwan ng isang babae at tatakbo, kahit na 3. Sasamahan kita. Ngunit ayokong maging 3 ka. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat basta-basta silang pinaniwalaan. Ako ang nagdala sa'yo sa ganitong sitwasyon. Pakiusap. Umalis ka na, okay. Talagang isang pares ng mga takas na magkasintahan, Nandito na tayo. Bakit kailangan pang magpanggap na nagdurusa? Xiao Chen, may 10 segundo pa. Ikaw, duwag. Hindi ka makapagputol, ha? Walang masama kay Rongzu. Walang masama. Nakakakilig. Talagang nakakakilig. Ngayon, maaari na ba kaming umalis? Xiao Chen, nabobo ka bang natakot dahil sa bomba? Umalis na kayo. Umalis na kayo. Maghihintay kayo na maghayganti kami. Talagang nakaka-excite yung kanina. Pero, hindi pa ako nagsasawa maglaro. Bakit hindi ganito? Maglaro tayo ulit. Basta't kaya nyo manalo. Papalayain ko kayo.
Elye, ikaw na tarantado. Lalabanan kita. Xiaoge, ayos ka lang ba? May kakayahan si Elye. Bitawan mo ako. Kung may lakas ka, lumaban ka sa akin. Luye, kung may kakayahan ka, bitawan mo ako. Kung may lakas ka, lumaban ka sa akin. Ginoong Xiao. Bakit ka nagmamadali? Huwag kang masyadong magmadali. Hindi mo ba akalain na iyon lang ang bomba kanina, ay lahat na? Sa ilalim nito, may isa pang mas mahusay. Kapag pinindot ko lang ng bahagya, agad kayong dalaway may bomba. At magiging abo, na wala na parang usok. Luye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano? Siyempre, maglalaro ako ng laro kasama ninyo. Kailangan lang manalo. Patunayan na swerte ka. Ngayon, palitan natin ang paraan ng paglalaro. Basta't maglaro ka lang sa akin. Makinig ka ng maayos. Kung hindi, ipapadala kita sa impyerno. Kuya Xiao, huwag mong papayagan siya. Sige. Pipirmahan ko ang kasunduan, Kuya Xiao. Ayos na nga, di ba? Ang marunong makilala sa sitwasyon ay isang henyo. Atali ang sarili mong mga binti. Kung magtatangkang magpanggap, huwag mong sisihin ako kung wala kang pagkakataon. Huwag. Bakit ka nakatunganga? Bilisan mo. Huwag. Huwag. Maging tapat ka sa akin. Umalis ka na. Sobrang pasaway. Umalis ka. Luye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Halika. Luye, pakawalan mo siya. Ikaw, cute ka. Kung may problema, sa akin ka na lang lumapit. Dalawa. Bakit kayo sobrang excited? Di ba't nagkasundo tayo, na maglalaro tayo? Ngayon, ikaw ang magpuputol. Nasaan si Muzu? Nandyan ka lang, nanunood. Ang saya naman ito. Ba't hindi? Huwag. Kuya Xiao. Sige na. Opisyal nang nagsisimula ang laro. Oh, tama nga, isang paalala. Tungkol dito sa itaas na linya, may dalawa pang linya kumpara sa kanina sa detonator. Ibig sabihin, Ginoong Xiao. Ngayon ay mayroon kang 25% na tsansa sa buhay. Ginoong Xiao, good luck sa iyo. Huwag. Kuya Xiao, ayokong may mangyari sa'yo. Maging tapat ka at umalis ka. Luye. Ikaw, napakasiraulong cute. Rongzu, huwag kang mag-alala. Bubuhayin kita at pakakasalan kita. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Zhu. Huwag kayong lumapit. Nabigla ako. Akala ko may dumating. Tatay, nanay, anak. Lu Shenguo, pakawalan mo ang anak ko. Kung may sama ka ng loob, ako na lang ang harapin mo. Harapin kita. Xiao Qishan. Dahil sa'yo, nawasak ang pamilya ko noon. Nawalan ako ng dangal at reputasyon. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Huwag kayong magpadalos-dalos. Hindi tayo gagalaw. Tiyak na hindi gagalaw. Narito na. Ayos lang na nandito na sila. Para hindi ko na kailangan pang kunan ng larawan isa-isa. Ipadala ko na sa inyo. Ngayon, hayaan ninyong makilala kayo ng mga taong ito. Mismong nakita. Ang sariling anak na pinasabog hanggang maging laman. Ang sariling anak na pinasabog hanggang maging laman. Huwag. Lu Shenguo, Luye, maaari pa kayong huminto ngayon. Oo. Basta't pakawalan ninyo si Xiao Chen at si Xiao Zhu. Maaari nating kalimutan ang nakaraan. Ano ang gusto ninyo? Maaari naming ibigay ang lahat sa inyo.
Ginoo, huwag ninyo akong gawing tanga dito. Gusto ko nang tapusin ang dalawa sa kanila. Maaari ba ninyo akong patawarin? Nakarating na tayo sa puntong ito. Kayo ang nagpilit sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, ang Xiao Group, na gustong wasakin ang aming Black Dragon Chamber of Commerce, hindi sana ako at ang anak ko, nasa ganitong kalagayan. Tama. Lahat ay huli na. Kayo mga mapagkunwari, huwag kang magpanggap na mabait. May kalahating minuto pa. Gusto kong makita ninyo ito ng personal. Ang sarili ninyong anak ay magiging laman. Huwag, huwag. Mga magulang, hindi naging mabuting anak. Wala akong magagawa para sa inyo sa huli. Si Xiao Chen. Si Xiao Chen. Ang pula ay 3 linya. Ang dilaw ay linya ng bitag. Ang berde ay linya ng panggugulo. Ang itim ang tunay na daan. Si Xiao Chen ay nagputol ng itim. Imposible. Ito ay tiyak na imposible. Paano mo ito mapuputol ng tama? Nandyan na ba? Narito na sa itinakdang lugar. Handa na para sa pagbaril. Tapos na. Ayos. Pulis. Pulis. Mom at Dad. Itong dalawang kidnappers, hindi karapat-dapat na magpatira pa kayo. Tumahimik ka. Ayaw nyo pang magpatira pa, ha? Kung ayaw nyong magpatira pa, 3. Magpatira pa kami. Huwag. Tayo'y lumuhad. Nakita ba yan ng tatay? Ang mataas at makapangyarihang Pangulo ng Xiao Group. Ngayon ay kailangang lumuhad sa amin ng ama at anak. Xiao Qishun. Ipinahihiya mo kami ng ama at anak, napilitang magdusa. Nang mapabayaan sa kalye, naisip mo bang darating ang araw na ito? Ang pagyuko na ito, hindi makabawi sa mga pinagdaraanan namin. Ngunit, nakita ko ang inyong mga mukhang nahihirapan, sulit na sulit. Kayong mga tao, pinahirapan niyo ako ng ganito. Hindi ba kayo naniniwala na sa ilang pagsasamba, ay mapapatawad ko siya? Xiao Chen, pumunta ka sa 3. Pumunta ka sa 3. Huwag. Dalhin siya sa ospital agad. Anak, anak. Doktor, anong kalagayan ng anak ko? Ginoong Xiao, ang kalagayan ng pasyente ay kasalukuyang matatag, ngunit siya ay nakaranas ng mental na stress, at mayroon siyang malubhang pinsala sa isip, nagkaroon ng matinding stress-induced na katayuan ng pagyeyelo. Hindi magtatagal ay majay gising na siya. Salamat sa iyo. Mom at Dad, Tito at Tita.
Ang late na. Magsimula na kayong umuwi at magpahinga. Ngayong gabi, mananatili ako para samahan si Kuya Xiao. Xiao Shu. Mas mabuti na tayo na lang ang manatili. Ikaw, isang babae. Hindi mo kayang tiisin ang pagod. Mas mabuti na si Xiao Shu ang manatili at makasama siya. Babalik na kami sa ngayon. Pwede kang bumalik bukas ng maaga para palitan natin. Salamat sa iyong pagtityaga, Xiao Zhu. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang kahit kailan. Nandito lang kami. Nakatira kami sa hotel sa ibaba. Sagot agad kami. Pasensya na, Kuya Xiao. Huwag. Huwag kang mag-alala, Rangzhou. Kuya Xiao, huwag kang matakot. Nandito lang ako, nandito lang ako. Rangzhou. Rangzhou, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Sana'y ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ni Luye. Kung hindi, hindi ka sana. Naging ganito. Ayos lang, mabuti na lang. Ayos lang, mabuti na lang. Lahat ay tapos na. Mama at Papa. Tito at Tita. Kamusta ang pakiramdam ng anak? Huwag mag-alala, Papa. Ayos lang ako. Masaya na ako kung ganito. Xiao Shu, halika. Kainin mo habang mainit. Ito ang lugaw na niluto ko. Bumili rin ako ng mga paborito ninyong kinakain. Mga baw na may itim na truffle, at mga itlog na tsaa. Anak, ang kasal ninyo ni Xiao Shu ay nakatakdang sa bagong taon. Ilang araw na lang at darating na ito. Hintayin mong matapos ang almusal. Dalhin mo si Xiao Shu. Maglibot sa tindahan ng mga wedding dress. Tingnan kung mayroon na estilo na gusto ni Xiao Shu. Oo. Huwag kang matakot gumastos. Marami tayong pera. Huwag kang mag-alala, Ma. Nasa isip ko na ito. Kayo ay, Ginoong Xiao at binibining mo, tama ba? Tumawag kayo dati, para magpa-appointment sa fitting, di ba? Oo, tama. Kaka-reserve ko lang para sa inyo, sa VIP fitting room. Naka-display na ang mga bagong modelo. Mayroon tayong pangunahing tela na may mabigat na burden ng mga perlas. At mayroon ding magaan na tela para sa labas. Dalawa kayo, dito po. Alin sa mga ito ang gusto nating subukan? Kuya Xiao, ano sa tingin mo ang bagay sa akin? Sa tingin ko, ano man ang isuot mo, bagay na bagay sa iyo. Sobrang tamis ng iyong dila. Kaya, subukan mo muna ito. Talagang magaling ang mata ng dalaga. Ito ang Deep Sea Rendezvous. Mano-manong 3D na lace embroidery. Ito ang pinakabago naming modelo. Ginoo, gusto mo bang tingnan? Magandang cufflinks o bowtie. At ang bridal gown ng bagong kasal ay pareho ng serye. Sobrang bagay. Kukunin ko lahat ito. Sinasabi niyo ba? Ang hanay na ito ng bridal gown. Kinuha mo lahat. Ay swipe mo ang card. Sige. Sandali lang. Maganda ba? Maganda. Pero, ang gown na ito ay talagang maganda. Hindi man lang katumbas ng isang bahagi mo. At saka, ayaw kong maging taong bibili ng wedding dress mo. Gusto kong maging taong makakasama mo habang buhay. Rongzhu, willing ka bang pakasalan ako? Oo, willing ako.